Ito ang mainit na balita na dapat malaman ng taong bayad at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Pero bago natin simulan ang balita, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Kung matatandaan, kamakailan ay nagbigay nga ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na agad umano nitong ibabalik ang 60 bilyong piso na sobrang pondo ng PhilHealth. Ngunit inamin mismo ng official state insurer na wala pang malinaw na proseso kung paano at kailan talaga ito maisasauli dahil sa kabilang araw ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na agad na ibabalik ang 60 bilyon na sobrang pondo ng PhilHealth ay aminado ang official ng state insurer na wala pa raw malinaw na proseso kung kailan ito mangyayari o maisasauli. Kaya naman hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, mahirap umasa sa mga pangako ng inutil na Pangulo. Drawing lang yan na ibabalik ang ninakaw nila sa PhilHealth funds. Ang hiling ni Marcos mag-announce ng plano niya, wala naman palang concrete plan. Sure na sure siya sa pagbabalik ng 60 bilyon. Yun pala nga. Kaya yung flood control na pinagmamalaki niya, ayun, fake pala. Kung paano nila gustong magpabalik ng pera at assets sa mga witness, siyang bagal naman nilang magsauli ng kinuha nilang pera sa PhilHealth. Anong tawag doon? From 89 billion, bakit 60 billion lang ang ibinalik? Kinurap na nga, kinupit pa. Asa pa kayong maisasauli yan? Mga buwaya yan. Kaya pag nasa bunganga na ng buwaya, wala nang balikan yan. Kahit mamuti pa ang mata nyo, kakahintay. At para sa buo pang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Nakita ko sa Arclight pinost nila ito. News update, Ombudsman Remulla. Sabi niya, walang matibay na ebidensya upang kasuhan ng plunder si Romualdez. Yan ang ombudsman natin na gustong mag-live. Tingnan mo, yung ICI, nag-imbestiga ng pasikreto. Umattend si Tambi. Biglang nagkasakit, magpapagamot daw sa ibang bansa. Nagpapaalam, aalis ng ibang bansa. Tapos, ang report ng ICI, ang iimbestigahan, si Jinggoy at si Joel Villanueva. Naggusto namang i-live ni Boying na inabsuelto si Tambi. Mas malinaw pa. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw yung nangyayari ngayon. Diba? Ngayon ako naniniwala na mastermind talaga to si Tambi. Bakit? Daming pera. Ikaw ang tinuturo. Pero pagdating sa ibabaw, absuelto. Pinaiikot nyo, walang matibay na ebidensya Sasabihin nyo, sa ngayon wala pang matibay. Ganun na rin yun. Pag pinag-isipan ni Boying, tatandaan nyo yan lagi. Pinag-iisipan, titingnan, ganito, ganyan, posibleng mangyari, nangyayari. Kung si Bongbong Marcos ang sinasabi kabaligtaran, ito si Boying, pag nagsabi, mag-a-apply siyang ombudsman, natuloy. Siya nga. Ganyan din yan. Absuelto rin ang kalalabasan niyan si Tambi. Hindi nyo kung paano tayo pinaikot-ikot ditong mga to. Anong investigasyon mangyayari? Kaya ang mga Pilipino, nag-aalisan ng mga investor. Yung stocks natin bumabagsak. Yung dolyar natin pataas ng pataas. Mga negosyante nagsisiurong na, nagsisialisan na. Bakit? Kitang-kita nila yung gobyerno hindi seryoso lutasin yung problema ng ghost projects. Hindi seryoso yung gobyerno lutasin yung korupsyon. Ang gobyerno gustong pagtakpan ang mastermind. Ang lakas kitang-kita mo. Diyan pa lang is napakalaking halimbawa na mastermind nga ito. Despite na itinuturo na siya, biglang absuelto, walang matibay na ebidensya. Tapos gustong imbestigahan si Villanueva, yun may matibay na dinismiss yung kaso. Ulitin ko, hindi ko po pinagtatanggol si Villanueva. Ang sa akin lang, kung gusto nyong ibitay si Villanueva at may mapatunayan na talagang may kasalanan dahil siya, ikulong nyo. Pero ba tayo na-focus doon? Against po kasi ako sa diversion. Doon tayo sa mastermind, ba't napunta tayo kay Villanueva? Na na-dismiss. Tapos si Tambi, aalis ng ibang bansa.
Anong sabi ni Guanzo? Tangay ang pera natin, hindi na babalik yan. Maayos ang buhay doon. Talagang sinakop tayo ng kadiliman, boying. Itong Pilipinas talagang pinangungunahan ng dilim. Di ba? Diyan pa lang kita mo na. Sindikato, mastermind na mastermind ng galawan. Untouchable. Ha? Ang daming pera. Nako. Next po, tingnan natin to. Ito yung sinasabi ko, ha? Pag-usapan na natin, pambihira, oh. Dalawang senador ang kasama sa nirekomendang kasuhan ng kasong kriminal at administratibo ng Ombudsman, sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva para sa kasong plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kasama rin ang nagbitiw ng kongresistang si Saldico na dating chairman ng House Appropriations Committee. Diba? Support tong ICI na to. Wag na nga, gibain nyo na yan. Sa tingin nyo may maniniwala pa dyang Pilipino? Ang maniniwala na lang ngayon sa ICI yung kulay na pinklawan na kumakain ng tae ni Bongbong. Wala nang maniniwala dyan. Ang aligasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nakipagsabuatan sila sa grupo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara para magbulsa ng pera galing sa national budget gamit ang mga infrastructure projects kasabwat ang mga kontraktor. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians... No one will be spared. Tapos si Tambi, wala. Ano ko, pambihira ka. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Yung buhok mo, ayusin mo. Ang gulo-gulo mo ang layo mo na sa... Kasing gulo ng buhok mo. Yung mga statement mo, sir. And government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimony. Kulang na lang ay turo ng ICI na mastermind ng Ghost Project, si Banat Bay eh. Pinagmalaki pa yan na naging trabaho nyo. Ghost Projects, corruption, Joel Villanueva in Jinggoy, wow. Ni na dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa ICI, kinausap daw ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siya na alokasyon para sa mga flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control projects at kaya daw niya itong patunayan sa hukom. Ito hindi ko pinagtatanggol si Jinggoy ulit ha. Alam niyo to sa matagal lang nanonood sa akin, binabanatan ko to. Okay, patas lang tayo. But this time, kung sakali mang may kalokohan si Jinggoy, kung ikukumpara mo to kay Tambi, bubuwit. Kung gusto nyo paimbestigahan sa ombudsman at pinasa ng ICI sa ombudsman, si Jinggoy, dapat kasama si Tambi. So, ibig sabihin, malinis si Tambi. So, yung pera, minanipula ni Jinggoy. Ginamit si Saldi. Pambira na hindi alam ni Tambi. Ano ba naman yan? Ito, let this be a lesson. Kayong mga nakasandal kay Bongbong Marcos, huwag kayong pakakasiguro dahil traidor yung tao na yan. Naalala nyo, noong may lumabas na video, etong si Bongbong Marcos, patungkol siya ay nagko-cocaine. Ang nagtatanggol sa kanya si Jinggoy. So kaya nga binabanatan natin, bakit hindi mo Jinggoy ipalabas yung video? Ba't nyo hinaharang? Parang kumakampi to si Jinggoy kay Bongbong. Ngayon wala nilaglag ka ni Bongbong. Kasi, huwag yung sabi, baka naman coach talagang nagnakaw. Hindi, kung nagnakaw yan, di dapat, bakit? Sinagip niya si Tambi, si Jinggoy hindi. Kaya kayong mga vloggers ni Bongbong, akala nyo malakas kayo dyan? Akala nyo sandal kayo sa pader? Kung si Sara, trinaydor niyan. Si Chabit, trinaydor niyan. Ito rin si Jinggoy. Labas na labas ang sama ng problema ni Bongbong nung video na yon. Sino sumagip sa kanya? Si Jinggoy. O ngayon, ano nangyayari? Ingat kayo. Baka kala nyo kaibigan nyo yan si Bongbong. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang mga chismis lamang. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control projects at 25% ito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho para kay Villanueva.
Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang basehan kung bakit siya pinakakasuhan ng ICI at kanila itong sasagutin. Nakita nyo na ang laki ng problema ng ICI. Hindi sila nag-live sa investigasyon nila. Tapos, bigla sila nagkaroon ng resulta. Walang maniniwala dyan. Lalo't lalo na hindi kasama si Tambi. Tapos, paiimbestigahan na ng ombudsman doon live. So, anong gagawin? Talagang ipapahiya lang. At hindi po yun ang inaano natin dito. Ito ay distraction. Dinadivert nila, diversion to. Kasi pag nilive yan, focus na taong bayan dyan. Ang magrarally against Jinggoy na tsaka magiging trial, yan ang magiging trial by publicity. Habang haya-hayang buhay nun si Tambi, lalong tataba yung buhaya na yun. Ito si Bongbong, haya-hay din. Ang pinagpipiestahan, dahil live, ito. Tapos magkakaroon na naman ng investigasyon. O, sino susunod dyan? Alam na natin. Sila Chi, sila Ataide, sila Marcoleta, basta yung mga sikat. O, tapos ipapasa sa ombudsman, ila-live naman ni ombudsman. Tapos yung ombudsman, willing to bend the law. Sarap ng buhay ng magpinsan. Ng mag-asawa, hayahay ang buhay. Habang tayo, ninanakawan, tapos yung pinklawan, masaya. Dahil galit sa Duterte. Yun lang eh. Idiniin niyang simulat sa pool, tutol na raw siya sa mga flood control projects at siya pa nga ang naglantad at kumwestiyon sa mga ito. Si Ko naman, ayon sa ICI, naging proponent daw ng abot 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control project. Pero alam mo, sa totoo, nakakalula yung numero. Pag talagang pag napapanood ko itong mga to, bigla talagang tingin ko sa sarili kong hirap-hirap. Isipin mo, pinag-uusapan, bilyon, kalahating bilyon. Wow! Ay, naku Pilipinas. Ang yaman pala natin. Pero honestly, hindi ako naiinggit. Kasi may kasabihan. Ang perang hindi galing sa mabuti, hindi mo mai-enjoy yan. May kasamang may kasamang parusa yan. Hindi man ikaw ang managot, yung pamilya mo, yung generation mo. Aanhin mo yung daming pera, yung generation mo. Sira. Diba? Kaya hindi rin ako naiinggit. Tingnan nyo ano nangyari kay Bongbong. Diba? Sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, galing sa mga inilistang proyekto ni Alcantara. Ayon kay Alcantara, humingi si Ko ng 20% hanggang 25% na binabayaran ng mga contractors ng advance. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Ko. Ito ang ikalawang interim report at rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Kasama rin sa pinakakasuhan ngayon, dapat manindigan ng Senado dito. Dinismiss na nga yan eh. Ito, punta natin tong next. Kaya naman, tingnan po ninyo ang reaksyon ng taong bayan. Hindi na talaga naniniwala eh. Dito sa Sarsuela, dito sa telenovela, directed by Bongbong Marcos and Tambi, na investigasyong nangyayari sa Ghost Projects. Ito yung post ni Kiko Barsaga. Ang sabi niya, sinigawan raw ng ikulong na yan si President Marcos kanina sa Trila in Manila. Kawawa naman. Isipin mo. Galing ka sa ASEAN, hindi ka nakasama doon sa photo ops, tapos hindi ka pinansin ni Trump, tapos binigyan ng bawas na taripa yung ibang bansa, ikaw hindi, ang Pilipinas hindi. Puro kahihiyan ang nagawa mo dyan sa ASEAN na yan, tapos pagbalik mo rito, kahihiyan. Alam na ng taong bayan eh. Hindi nyo sila maluloko kahit anong sabihin ni Claire, kahit anong sabihin ng ICI, kahit anong sabihin ni Boying. Alam nila kung sino mastermind. Alam nila pinagluloko tayo patungkol sa investigasyon. Kaya nga yan, ang number one indication niyan, yung stocks, stock market, investors, investments, dollar, lahat yan, bagsak. Peso natin bagsak kumpara sa dolyar. Hindi mo kayang i-manipulate yun. Hindi mo kayang idaan sa optics yun. Hindi nyo kayang spin yun. Kahit anong gawin yung spin para pumasok dun sa narrative nyo. Hindi eh. Kasi ang negosyante, magne-negosyo yan pag kampante ang lugar. Pag maayos yung lugar. Pero kung magulo, malaki ang korupsyon, at higit sa lahat wala silang tiwala sa gobyerno,
Urong kahit ako eh. Kung ako may pera, pambihira. Ba't ako dito pupunta? Dadaling ko pera ko sa Dubai. Walang tax. Dito laki-laki ng tax. Ayaw pang bayaran. Ayaw pang bawasan ni Mr. Taxman. Oh. Tapos sinong nangunguna sa bansa natin? No, si Mr. Prescon. Oh, tapos yung tax na bibigay mo sa 12%. Nanakawin lang? Hindi na. Doon na ako magne-negosyo sa ibang bansa, maayos pa. Hayang-hayang buhay ko. Tapi seriously. Hindi naman ako kasi ganong kayamang milyonaryo na kaya kong magnegosyo kung saan-saan eh. Pero yung mga malalaking negosyante na kayang maglabas at mag-create ng trabaho sa Pilipinas at mga investor, ayaw na. At hindi lang yan, alam nila. Kaya yan nagsigaw nila oh. Gusto na nilang makulong. Yung mag-asawa, ito pakinggan ninyo ha. Oh, pakita ko sa inyo yung video. Oh, ito, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ni Kiko Barsaga na sinisigawan sila ng ano. Lagyan nyo ng headset kasi hindi nyo maririnig, malakas eh. Okay? Sinisigawan sila ng ikulong na. Ikulong na yan. Yan. Oh. Pero, dinig na dinig nyo, binubu sila. Oh, ito yon. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Annie Luis Marcos. Tingnan nyo, nakita nyo, puro bu, di ba? Naririnig nyo? At saka, maririnig nyo yung sounds, pagka-announce sa kanila, NR yung taong bayan, yung mga nanonood. Imagine niyo ang i-announce dyan si PRRD. Ay, nako. Magkaagulo dyan. Oh, please welcome, PRRD. Talagang sigawan dyan eh, hindi mo maririnig yung tugtog. Alam mong ginawa nila dito? Hindi nila pinatay yung tugtog. Kasi maririnig mabuti yung bu at saka yung ikulong na yan. Pero napapansin nyo? Kahit si Sarah kung saan magpunta eh. Kahit may background music, maririnig nyo, Duterte. Duterte. Ito wala. May narinig ba kayo? Bongbong Marcos. Baka yun ang narinig. Ikulong na yan. O baka bangag. Wala eh, di ba? Asa na yung sigaw? Marcos, Marcos, Marcos pa rin. Naalala ko yun. Yan ang ano nila eh. Kasi nung panahon na yun, nung 1986, pupunta na kami sa rally, nakikinig ako yan. Yung sigaw, nagkakasulubog yung mga madilawan, tsaka yan. No, diktador, diktador, bag nanakaw, sigaw ng mga dilaw. Diktador! Ngayon, kinakain yung tayo ni Bongbong. No, anong sigaw naman ng mga loyalista? Marcos, Marcos, Marcos pa rin. Wala. Na-imagine ko, pag si PRRD dyan, ugay-ugay pa yung lakad. Halos madapa-dapa. May nakabuntot na bouncer, ay security kasi baka mapaupo. Mahinang-mahina. Kung gaano kahina si PRRD, ganun ang sigaw ng kalakas naman ng sigaw ng taong bayan. I miss that. Yung Duterte! Duterte! Ay, naku, nung nasa Hong Kong kami, yung the event before siyang hulihin at kidnapin itong mga masasamang elemento ng gobyerno natin, sumilip lang. Sumilip. Nag-CR siya, sumilip siya ron. Akala namin magigiba yung building dahil sa sigaw ng tao sa labas. Kasi hindi talaga po pwede pumasok lahat eh. Grabe, nag-aantay oh. Ang lakas ng sigaw ng Duterte. Ito wala oh. Sige, pakinggan nyo kung merong Marcos pa rin. Bunga ang sinasabi. Oh. Alam mo kung Bongbong Marcos, kung matinang ka at totoong may pagmamahal ka sa Pilipinas, diyan pa lang kitang-kita mo. Wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Huwag kang kapit-tuko. Dapat diyan pagka-announce pa lang ng pangalan mo, nagkakagulo na yan, sigawan na yan. Hindi na kayo magkadinigan. Ano ngayon? Boo! Tingnan nyo yung reaksyon ng tao. Di ba? Diyan pa lang makikita nyo na eh. Oh. Ilabas mo dyan yung sila Michael Jordan. Sila Pacquiao. Magkakagulo yung mga yan. Magtitilian yan. Ilabas mo dyan si Coach Oli. Wala din. Wag nyo, pag lumabas ako, wag nyo sigawan ng ikulong na yan. Wala akong ano ha. Wala akong pera, so wala tayong ghost projects.
Ay, Bongbong Marcos, nakakahiya tong video na ito. Ha? Tago nyo yan. Presidenteng may titulo pero walang mandato. Walang tiwala. Wala nang push ng tao. Kasi yung, alam mo, ang power, nanggagaling yan sa dalawa. Okay? Siyempre una, hindi natin maano. Ang nagbibigay ng power, Diyos yan. Pero yung pangalawa, yung taong bayan. Wala eh. Kaya wala nang power to eh. No, sinasagad na lang yan hanggang 2028 pero wala na. Wala na yung push ng taong bayan, yung tiwala ng taong bayan. Wala na eh. Talagang ano na lang, kapit tuko na lang. Siguro ayaw din nilang bumitaw kasi baka kasuhan sila. So nililigpit muna nila yung mga dapat nilang ligpitin at madala sa ibang bansa para safety. Ito, pag-usapan natin dahil talagang mayroong kumakalat na kababalaghan sa isang ospital. So, sa isang pahayag, kinumpirma ng Philippine Air Force na sa kanila ang B-412CUH helicopter na lumapag sa helipad ng St. Luke's Medical Center, BGC Taguig, ngayong October 29, 2025. Pero paglilinaw ng Philippine Air Force, bahagi lang daw ito ng naka-schedule na training exercise ng Armed Forces of the Philippines. Ani Basco, ang drill ay sa ilalim ng pangangasiwa ng 205th Tactical Helicopter Wing. Ito ang usapin ang ano dito. Kasi nabuking sila na yung isang eroplano ay isang helicopter, itong chopper, lumapag dito sa St. Luke's. Dahil ito daw, ang palusot nila, ito ay training. May nagaganap na training. Di ba? Pasimplihin natin. So, ang sabi, balik-balik daw yung chopper. So, ginawa nilang praktisan yung hospital. Pambihira naman kayo. Hindi ako talaga maniniwala dyan. Ewan ko, tanungin ko kayo, naniniwala kayo, ginawa lang, drill lang yan, practice? Bakit pinagpa-practicean nyo yung St. Luke's? Wala ba kayong Villamor? May airbase tayo doon, magpaikot-ikot kayo roon. Bakit ginugulo nyo yung ospital? Ospital yun. Kahit ba sabihin natin sa ibabaw lang naman yun. Siyempre yung balik-balik doon, maingay yan eh. Di ba? Ang pasyente dapat natutulog na matiwasay. At saka magkakaroon ng kahit papaano may magkakaroon ng konting pangamba sa mga pasyente roon na balik-balik. 'Di ba? Ang chopper ng AFP, Air Force. 'Di ba? Anong kababalaghan 'yan? Ako, there is something with St. Luke's. Hindi ko po sinasabi na kasalanan to ng St. Luke's. Nililiwanag ko, hindi po ito kasalanan ng St. Luke's. Pero may kababalaghan si Bongbong Marcos at St. Luke's. Isipin mo, nung kaputukan ng drug test, yung mga tumatakbong presidente, yung presidential nung 2022, lahat nagpa-drug test sa PIDEA. Televised, live, pumunta sila doon. Si Bongbong Marcos naglabas lang ng drug test result, St. Luke's. Lahat, PIDEA. Siya, St. Luke's. Kaya nga pinagdudahan ng taong bayan, bigla kang nagkaroon ng resulta. Yung iba sinama yung media, pumunta roon. Magpapadrug test kami. Ikaw, magic, may resulta agad yung drug test mo. Ngayon, here's another controversy. St. Luke's na naman ang na-involve. Hindi ako nagtatanong, ulitin ko hindi ko sinisisi ang St. Luke's dito. Pero ako nagtatanong sa'yo, Bongbong, dahil ikaw ang opisyal eh. Anong connection mo sa St. Luke's? Bakit lagi may kababalaghan? Diyan sa ospital na yan. Coming from you. Sa gobyerno mo at sa pagkandidato mo. Hindi maintindihan eh. Hindi mo ba pwedeng itusan huwag gawing praktisan itong ospital? Na parte ng High-Rise Proficiency Training, nakipag-partner raw ang Philippine Air Force sa St. Luke's para maisagawa ang target na emergency response nito sa mga komplikadong sitwasyon. Nauna nang kumalat ang larawan sa social media kasabay ng mga espekulasyong may inihatid itong mataas na opisyal ng pamahalaan sa nasabing ospital. Hindi kaya na-overdose. Hindi kaya may mataas na opisyal na na-overdose? Ay, sa bagay, si-secret nila yan. Hindi, kung sakali lang katulad nung may namatay sa LA. Diyan sa may Beverly Hills. Di ba? Ay, kalat na kalat yun sa LA. Galing po tayo dun. Yan ang pinag-uusapan. Dinala pa nga ako ron eh. Ayan, dyan namatay yung asawa ng kasama ni Lisa. Pero tinatanggi nila. Ito kaya ganun din, same scenario itinatanggi. Sa bagay, kung inatake naman dahil na overdose sa droga, malalaman naman natin.
Hindi naman sila pwedeng magtago forever. Kaya lang, siyempre, palulusutan na lang yan kung naayos. Diba? Kung gumaling yung pasyente, pero kung natigok, or lumala yung sakit, hindi na nila kayang palusutan yan. Aamin. So, abang-abang lang tayo. Baka merong sumunod na balita confirming. Hindi ko sinasabing hindi totoo to, okay? Na nag-practice sila. Pero, para sa akin, ako'y tinuturing ko tong kababalaghan. Napakadaming issue nito si Bongbong patungkol sa St. Luke's. O, next po tayo. Eto, merong bangayan po si Pulong at saka si Claire. Okay? Pero, punahin nyo po ito, ha? Gusto kong ipakita sa inyo tong senaryo na to. Muli na namang uminit ang banggaan sa pagitan ng Palasyo at pamilya Duterte sa gitna ng mga issue sa West Philippine Sea. Sa kanyang presscon, binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Congressman Paulo Pulong Duterte matapos tawaging bangag administration ang kasalukuyang pamunuan. Tingnan mo. Tinawag ni Pulong na bangag administration itong si Bongbong Marcos. Ang sumagot na naman si Claire. Alam mo, nauunawaan natin May trabaho po si Claire na spokesperson, salagin niya ang mga binabato kay Bongbong Marcos. Pero, imagine niyo, ang binabato ng ganyan si PRRD. Sa tingin niyo, hindi sasagot si PRRD? Hahayaan niyo yung spokesperson niya sumagot ng sumagot? Sasagot yun. Di ba? Ewan ko sa'yo, Bongbong Marcos, hindi ka ba nababaklaan sa sarili mo? Na nagtatago ka sa palda ni Claire? Baka mamaya sa panty ka na tumago dahil talagang hirap na hirap ka nang itago. Di ba? Bakit si Claire nang si Claire? Hindi ka ba nahihiya? Babae pa? Kasi kung ako ito, mahihiya akong talaga Ako presidente. Kini-question na ako. Binabanat-banatan na ako. Kung sa tingin mo, walang kwenta yung banat ni Baste, ay ni Pulong, dalawa lang ang reaksyon mong tama dyan. You ignore it, or sagutin mo. Pero wag mo nang padaanin kay Claire, nagmumukha ka talagang bakla. Yung ginagawa mo ngayon, pinapatunayan mo yung sinabi ng tatay niya na si PRRD that you are really weak. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong presidente na nakatago. Maliit lang si Lisa Pero ito, nakatago rin kay Lisa. Hindi lang natin halata kasi maliit nga si Lisa. Napaka-inutil nitong itong presidente na to. Bigyan mo naman ng kahihiyan. Gumawa ka ng paano mo maibabalik yung tiwala ng taong bayan. Diyan ka mag-focus, Bongbong. Hindi yung sasalagin ka ng sasalagin ni Claire. You know why? It's ineffective. Bumababa yung trust rating mo. Sinisigawan ka na ng ikulong na yan. Binubu ka na. Pumupunta ka sa ibang lugar, kaway ka ng kaway para kang tanga. Wala namang kumakaway. Hindi nga nagsisigawan ng tao Pansinin mo pag dumaan ng Sara, pag dumaan ng PRRD sa publiko. Hindi ka po pwedeng hindi makakarinig ng Duterte. Duterte. Ikaw parang wala. Para kang multo. Parang yung mga proyekto nyo. Ghost projects. Ikaw, para ka rin multo. Sa bagay, multo yung kinakausap mo Kaya ka hindi ka nakakatulog. Diba? Pero, hindi na effective si Claire. Alam mo, Bongbong, nakikinabang si Claire. Pinagkakakitaan ka. Siyempre, may vlog yan, sumisikat. Siyempre, may sahod yan. Imposibleng walang sahod. Imposible rin walang bonus yan. Doon ang malaki. So, lahat ng kailangan niya sa'yo, nakukuha niya. Pero yung kailangan mo kay Claire, di mo nakukuha. Kala mo epektibo? Hindi. Huwag kang papaloko. Ingat-ingat ka.